Kumusta size ng titi natin, sir? Hindi nga. Pressure. Awkward. Bakit nga ang hirap sagutin ng size ng titi natin? Ako, tanongin mo ako. Tanongin mo ako. Anong size ng titi mo? Hindi, pero pag sakali may tanong ng ganun sa'yo, di ba? Anong size ng titi mo ba? Kasya sa bibig mo, tangay naman. Ilay sabihin mo sa kanya. Kasya ko sa bibig mo. Sure ako dyan, pare. Sure ako dyan. Regardless kung babae yan o lalaki, pare. Tanda mo, walang gender ang bibig. Pero nami-miss ko yung nag-a-apply ka sa trabaho, yung liligawan ka ng mga kumpanya, di ba? Yung mga sasabihin nila, I will help you unleash your full potential. Di ba? Yung mga pamatay ng mga kumpanya, I will help you unleash your full potential, sir. Wow. Ano yung kumpanya nyo? Shabu? Shabu lang ang may kayang mag-unleash ng full potential ng isang tao, men. Wala nang iba. May kaibigan ako noon, umakyat lang ng hagdan, tamad na tamad, pagod na pagod kaagad. Puta ngayon, akyat bahay na. Dati nahihiya magtinda-tinda, putang ina ngayon, nagsasanla ng stapler. Full potential. Gago. Okay ka lang, sir? Enjoy na enjoy, ah. Tumatagap ako ng tip, ha? Tumatagap ako ng tip. Masyado nag-enjoy. Kasi yung tawa dito, may ano lang, may mga ano rin. Nalalampasan mo na, nagbabayad na yan. Pag ganyan, eh. Parang nare-reach namin, parang may tinatamaan kami sa cheese pot sa puwet. Parang, iba na po price niyan, ha? Pakitandaan sa sir, ha? Ang table na yan. Ito pa, sir. Mapapansin mo or mahuhuli mong tumatanda ka na. Ito yung sign, nakikipagkwentuhan na ako sa tsuper. Tsuper ng jeep. May bata tayo. Kahit magbayad lang ng pamasahe, iyang-iyak magsalita, di ba? Shit, marinig yung boses ko. Di ba? Tayo na kaya lagi ako nag-1, 2, 3 naman, eh. Pero ngayon, proactively, puta, nakikipagkwentuhan ako sa tsuper. Alam mo yan, kamusta naman ang pasada man, oh? Mahina, oh. Gago talaga yung nag-1, 2, 3. BGC, naglalakad ako, may nakita akong nagkantang babae. Hindi ko talaga nung pigilan yung sarili ko, napatitigaw ng matagal. Natitigaw ko. Alam mo paglampas niya, ano sabi niya sa akin? Ano ba yan? Tingin pa lang para ka nang hinuhubaran? Yeah. Na-offend ako. Sabi ko sa kanya, ma'am, sa tingin mo yung tingin ko na yun, hinubaran lang kita? Gagong dami na nangyari. Dami na nag-sex tayo sa bill. Sabi nila, yes to God, no to drugs. Yes to God, no to drugs. Mali, dapat yes to God, yes to drugs. Tangin na paano kung makikita si God kung di ka magda-drugs? Di ba kaya ang dami mga drug addicts bigla nagiging solid Christian na? Kaya naniniwala ko sinabi ni Jose Rizal. Ano sabi ni Jose Rizal? Tamang droga sa tamang trabaho. Gulat kayo, no? Nabasa niyo ba yun? Gawa-gawa ko lang yun, syempre. Punta na sa mga natangi na yun. Pero ang ganda eh, di ba? Tamang droga sa tamang trabaho. Kasi, isipin mo, for example, tangin na sa rescuer. Panahon ng bagyo, bagyo sa Pilipinas eh, di ba? O may bagyo, mga rescuer. Putang ina, pagsyabuhin mo na yan. Tangin na, ewan ko ng D0 accident yung bahay nyo, di ba? Huwag magsasyabuhin yung mga rescuer. Putang ina, tara! Tangin na, gusto kong tumulong sa kapwa! Ayoko may mamatay! May sasagipin pa ba dyan? Putang bitin na! Lagi pa sinasabi ng nanay ko, pag minanal ka sa ulo, ikaw ay matalino. Meron po akong 10 nanal sa ulo. Yup, so naniniwala ako na hindi siya totoo. Ano ba yan? Kasi nanal makulit eh. Labas ng labas kung sasak parte ng katawan natin, tapos tayo mga tao, bigay tayo ng bigay ng dahilan kung ba sila nandiyan. Sabi nila, minanal ka sa batok, ikaw ay habulin. Meron kang weird na nanal sa mukha, uy, gago, good luck to. Oo, good luck sa'yo, puta, ang laki niyan. And sabi nila, weed, the best drug created by God, na parang, di ba, may mga ganong shit sila sinasabi na parang, okay, fine, sure, oh. Pero hindi naman lagi. Kasi sinusubukan ko yan. Puta, alam nyo ba yung tama na maingay? Yung ang tama yung naririnig na salita sa utak nyo? Na-experience nyo yan? Makawalan din, okay, sige, fine. Nakakapikon kaya yun, di ba? Lahat na nangyayari sa'yo sa present dahil sa mga actions mo from the past. Bawasan mo kaya yung smile mo. Hindi kaya nasa simulation lang tayo? O hindi ka na naman humihinga? Putang ina, saan ka na? Di nyo ba nakikita? Putang kinakausap tayo ng polis. Ano po yun, sir? Drugs po? Hindi po alam yun, sir.
mga brusko na lalaki, tigilan nyo na yung pinagtatawanan nyo yung mga transgender na mga nagpapaputol ng titi. Yung mga lalaki na nagpaputol ng titi. Huwag yung tumanan yung mga yan, men. Wala nang mas tatapang pa sa lalaking kaya magpaputol ng titi. Sinong pinakamatapang dito? Putang ina, sir, mukha ka matapang. Paputol tayo titi, payag ka? Walang may kaya. Pero ang tanong ko talaga, saan napupunta yung pinutol na titi? Alam mo, tingin ko napupunta yung sa langit eh. Alam mo yan? Nagiging angel yung mga titi. Alam mo yan? Pero sa maliit na pakpak. Sila yung birds of heaven. Cute lang. Kaya ba ako kasi sa simbahan na daming ibon? Akala niya ibon yun? Mga kaluluwang titi yun. Pinabalik lang ni God kasi meron pa sila mission sa earth. Di ba? Kaya yung mga simbahan natin, naman nakikita yung ibon, Maya. Di ba? Brown, maliit. Very Pinoy. Even yung words, dahil sa social media, nag-evolve na yung mga words natin every day. Di ba? Thanks to social media. Naalala niyo yung term na pek-pek shorts? Yes, hindi na natin ginagamit yun ngayon. Ang tawag natin dyan ngayon, TikTok shorts. Yan yung mga suot nila ngayon din, di ba? Nagbabago na eh. Dati, tawag natin tambay, palamunin, walang ambag sa bayan. Anong tawag natin dyan ngayon? Vloggers. Nag-i-evolve eh. Nag-i-evolve eh, di ba? Dati, tawag natin malandi, pakita ng katawan, pawok, di ba? Prosti. Anong tawag natin dyan ngayon? Influencers. Oh, yung iba sa inyo, di ba? Pinatawanan natin, influencer. Hindi naman influencing yung ginagawa nila. Nagpapakita lang sila ng katawan. Eh. Hindi accurate yung term na yan. Para sa akin, accurate ang influencer. Kasi every time na nakikita ko yung post nila, na-influensyahan ako magjakol. Yun ang mga post! Na gusto mo ipantalon mo anak ko, yes, papakilang yung judgment na makukuha ko sa paligid. Alam mo yun, ano makakita sa akin? Naka! Tangin ang bansot na bakla to. Minor de edad 20 na ito, ha? Isa pa namimiss ko pag baby lalaking anak mo. Alam mo yun, yung mga panahon dati, kung matatanda, yung pwede mo pang ihilamos yung titi nila sa mukha mo. Yung ganda patig na nun, no? Pwede mong ipit yung lambe. Cute pa yun nun eh. Di mo na pwede gawin ngayon yun. Di ba? Masakit na sa mukha yung bulbul ng mga anak. Sabi mo mag-shave! Mag-shave! Hindi na pwede pare. At saka gantong edad, I'm sure may makaka-relate dito, mahuhuli mo na yung sarili mo na nagkukusot ng puting brief sa banyo, alam mo yun. Matanda ka na pag gano'n, nagkukusot ka na ng puting, kasi may igit eh, alam mo yun. Alam niyo yan, sa mga hindi nakakalam, yung mga skid marks. Brown, yellowish, alam mo yan. Fine line, they're fine lines. Kailangan kong kusutin yun bago mo lagay sa hamper, kasi madja-judge ka ng pamilya mo eh. Ako kaya kong protektahan sarili ko sa asawa ko. Alam mo yung makita niya yun, eh malay ko ba, kala ko tut lang eh. Ang hindi ko matatakasan, yung anak ko. Yung mga anak ko, kasi alam ko na pag nakita nila yun, ibabalik nila sa akin lahat ng masasakit na sinabi ko sa kanila noon nung may tae sila sa break ng bata sila. Gaganti yan eh. Alam mo yun? Nice pa! Tumatandang paurong ah. Paang brief, pang salo ng itlog, hindi pang salo ng tae. Iniisip ko tuloy minsan sa mga lamay, pupunta ka sa lamay, makikita ko mga picture doon, di ba? Puta, sinong tao yung nag-decide kung anong picture na namatay yung gagamitin? Parang mostly sa kanila ang pangit ng taste. Napansin nyo ba? Isipin mo kaluluwa ka, puta, nakatingin ito sa burol mo, sa lamay mo, tapos makikita mo yung picture mo, di ba? Puta, shit, ba't yung picture ko na yan? Tangina, hindi ko ngayon na-upload sa Facebook yan eh. Tapos lagi isa mo lang sa picture, bakit di pwede may kasama? Ba't di picture nyo mag-asawa, di ba? Puta, till death do us part nga eh. Para at least yung mga pupunta sa lamay nyo, medyo may confusion ng konti, di ba? Sino sa kanila yung namatay? May konting twist, di ba? Yung sabay-sabay namatay, massacre, puta, edit mo lang sa Photoshop, Avengers, tangay na. Ba't nila hinayaan yung matanda magbayad ng bills, di ba? Sila yung masasamang ugali ang gagawin natin sa isip natin. Yung nakakasabay natin sila sa pila o kaya pag nagbabayad ng bills. Ako lang, tangin na niyo pala. Hindi kayo napupunta sa langit.
Mabait niya pala eh. Pero hear me out, okay? Wala akong galit sa senior, hindi pa may nakita ng senior, tangin na, hina ko. Hindi ako kupalo. I'm just saying, at one point in our life, nasabi natin to eh, o kaya kahit sa isip lang, nasabi natin to eh na, tang-inang senior yan. Masasabi natin yan eh, alam mo yun? Nasa bill, magbabayad ka ng bills, kasabay mo yung senior. 172 na. 173 number mo. Abot kamay na eh, alam mo yun? Malapit na eh. Palakad ka na eh. Wait lang po sir. Senior muna. Tang-inang senior yan. Tapos paglapit ng senior, magbabayad ng bills, puta ang kapal ng resibo. Pag ikaw pinagbayad ng buong compound. Ang point ko lang naman po dito ay, tingin ko hindi lahat ng senior priority, okay? Hindi lahat ng senior priority. Kasi iba yung kunyari, uugod-ugod pag nagbabayad ng bills, pero pag uwi ng bahay, nagtotong eats 12 hours straight. Hindi lahat ng senior priority, men. Kasi sinong unahin mo? Sige nga, yung senior na yan, o ako na natatae? Pag magkakalat talaga ako dito, sabi mo gawa. Mandidiri kayo dito. Hindi lahat ng senior priority, pare. Okay, wag kayo magagalit sa akin, joke lang yun ha. Tsaka kung magagalit kayo sa joke na yan, wag kayo sa akin magalit. Magalit kayo dun sa kamag-anak ng senior. Sila yung masasamang ugali, alam mo yun? Ba't nila hinayaan yung matanda magbayad ng bills, di ba? Sila yung masasamang ugali. Hindi ako. Sabi nila, ang Olongapo, Sin City. Sex, drugs, and rock and roll ng Pilipinas. Have you heard this? Yes! Sex, drugs, and rock and roll. Some people, hindi nila gusto yan. Some people, proud dun. Kasi totoo eh. Sex, drugs, rock and roll. Kasi this is the only city used to be led by leaders named Dick and Bong. Bakit hindi ba rock and roll nun? Sa mga hindi nakakalam, baka hindi nyo alam, Bong is a smoking paraphernalia, water bomb for weed. Pwede na kayo tumawa. Dick and Bong. Sobrang rock and roll. Pero back in 2013 election, pinagbawal ang bong sa Olongapo. Pinagbawal ang bong sa Olongapo. Pinalitan siya ng joint. Joint na lang daw. Kasi Roland Paulino na yung naulsa. Roll na lang yan, pare. Roll na lang yan. Hindi ako marunong magkabit ng gasol. Actually, last year lang ako natuto magkabit ng gasol, to be honest. Last year lang ako natuto magkabit ng gasol. Alam mo paano natuto? Yung mga naghahatid ng mga gasol sa atin, di ba? Normally naman, kinakabit na nila yan eh. Trabaho na nila yan, part of their service, di ba? One time, hindi niya makakabit yung gasol ko. Sir, namamadali ako, hindi ko makakabit yung gasol mo. Sabi ko, puta, sino magkakabit ng gasol ko? Sabi niya sa akin, bakit sir? Hindi ka marunong magkabit ng gasol? Guys, hindi ka rin marunong magkabit ng gasol? Kabit ko yan. Alam mo yung tanong niya, alam mo yun, sa tono at tingin niya sa akin, bilang isang lalaki, puta, kailangan ko magsinungaling. Alam mo yan? Hindi ka marunong magkabit ng gasol. Marunong, tangina mo pala, minangay yung gasol ko, tangina mo. For some reason, pag nagbubuhat tayo ng gasol mga lalaki, nagawa tayo ng mild stroke, alam mo yan? Kahit gaano ka kaastig, tatanggalin ng gasol, alam mo yun, maka full sleeve ka, puto, may balbas ka pa, puro tattoo, tangina mo, tanggal yung angas mo dyan. 39 years old na ako, wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive, meron kami motor sa bahay. Anong ibig sabihin yan? Misis ko ang nagda-drive ng motor. Ako yung nakaangkas. Alam mo, nakakahiya yun, pare. At gusto ng misis ko, pag umaangkas ako sa kanya, puta, nakayakap pa, alam mo yun. Tangina, wala na mas nakakahiya pa, pare, sa lalaking nakaangkas sa misis at nakayakap. Alam mo yun? Kaya lagi ako nag-helmet eh. Hindi para sa safety para proteksyonan yung mukha ko sa kahihiyan. Alam mo yun? Kasi alam ko ma-judge ako ng tao eh. Alam mo yun? Makikita ka, nagmamotor, ikaw yung nakaangkas, nakayakap ka pa. Ay, putang inang lalaki oh. Kalalaking tao, yung misis pa yung nagdadrive ng motor, ang puta. Hindi siguro marunong magkabit ng gasol yan. Ma-judge ka, pare. Pero, alam mo yung mga babae, ganyan-ganyan lang yan. Hindi porke siya yung maangas, ako yung medyo pussy husband, men. Inaano ko rin yung sarili ko minsan sa kanya, di ba? Naputa, ako pa rin yung ano dito.
lalaki sa tahanang to. Alam mo yun? Kasi minsan mga babae, madadrama yan eh. Ang daming sinasabi, iyak ng iyak, daldal ng daldal. Puta na, sinusupalpal ko minsan yan. Puta, tigil mo yung bibig mo. Tigil ka kakaarte mo ha. Tigil mo yung drum mo. Tumigil ka. Tigil! O sige na, angkas mo na ako.